Okay ba? May saan po nyo tinaganan. Sige, papasokin mo siya. Maraming salamat. Elias? Sino ba? Kayo naligtas sa akin. Di ba manawala ka ba na matulunod sa iyo? Dito ako makasal. Magsalita ka. Ano sasabi ko po? Pag sabi kahit na rin naman Huwag kang mabahala. Hindi kita isusunod. ito hindi para sa iyo. Ito para sa akin. Ito para sa iyo. Wala ako pinakaroon. Anong ibig mong sabihin? Para kayong matatagal, kailangan makita sa inyong kaaway, hindi kayo makita. Kaaway? Ganun ba akong kaaway? Lahat tayo meron dito. Wala sa may hanggang sa wala. Nagkikala ba kayo sa akin ng kaaway? Nagkilala ko isa. Yung mamamatay lamang sa pagkat na naman doon nagyagar sa masama sa iyo. Nararamdaman ko ang kanyang pagkakamay. Kung siya pa'y tumubuhay, makakalit na siya sa kamay ng pagkakas. Kantangan na siya makakamata sa akin. Sige po, papaalam na ako. Maraming salamat. Huwag niyo makakalimutan na meron kayong kaaway. Kailangan mabuhay para sa akin. Mga Ginoo, ang kanyang kamahalan ng Gobernador General ay tutuloy sa aking bahay ngayong hapon. Ipagpapalinig ng mga aking pagtitilig na makapitan ng pagtisigaw. Mga Ginoo, darating ang kanyang kamahalan ngayong hapon ng aking may panahon pa para ikaw sa tuloy. Napansin ko, hindi natin kasala sa kapatid namin. Siguro kapatid. Alam siya sa niyang napakahusay at napakatanyag ng kanyang pasensyon. Dapat may bagas sa katulad na kanya. Pero kung makapagserma ng ganun pa. Magandang tanghali, Padre. May pinag-uusapan yata kayo, mga Ginoo. Nagtatanong mo diyan na kami, Padre. Binabanggit ni Ginoong Ibarra ang mga taong nakatulong sa kanyang proyekto. Nagsasalita siya tungkol sa architect master. Wala akong nalalaman sa arkitekto, ngunit tinatawanan ko lang mga arkitekto at ang mga mangmang na nagpapagawa sa kanila. Tingnan ninyo, ako ang gumuhit ng plano ng simbahan at naitayo ng buong kausayan. Sabi ng isang mag-aalhas, perfecto daw yun. Konting utak ka lang at makakagawa ka na ng plano. Ngunit kung tungkol sa isang gusali gaya ng paaralan, ay kailangan ito naman. Karunungan, kamangmangan. Isang bobo lang ang nangangailangan ng kalaman. Kailangan lang ng isang matinong barbaro kaysa sa mga Indio sa pagpapatayo ng kanilang bahay. Lagyan lang ito ng 4 na dingding at bubong at meron ka ng paaralan. Pero dapat isa lang alam. Tingnan ninyo, isa nating kasama. Pinakabobong kasama ang nagpatayo ng ospital ng maganda at mura at ibinayad walang kwalta isang araw. Alam talaga ng bobong iyong kung paano pakikitunguhan ng mga Indio. Ngunit, Hahantong sila sa kanilang hahantungan. Ang mga ama ng mga ulol na iyan ay dapat parusahan at namatay sa kulungan. Ha 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 ha. At sabi nga ay, huwag kayong lalapit! Huwag kayong lalapit kung alin yung mamatay! Ginoong Ibarra! Ginoong Ibarra! Tahimik kayo! Bakit di ka bumibig ninyo sa nakaraan? Ngayon, ako naman ang magsasalita. Mayroon pa sa inyong di nagmahal sa kanyang ama? Mayroon inyong umuli ang kanyang alaala? Naririnig niyo ba ang katahimikan? Isang alangin ng Diyos, bibig na puno ng kabanalan, ngunit puso ng kaitiman. Wala kang nakikilalang ama. Naisip mo ba ang sarili mong ama? Ikaw ay hatulan ng walang sala! Tumahimik kayo! Tatakot pa kayo madumihan ako ng isang maduming dugo? Makinig kayo, pari at hukom. Ang ama ko ay isang tapat na tao. Bukas ang kanyang tahanan ng puso. Binuksan niya ang tahanan para sa paring ito at tinawid na kaibigan. Ngunit ano ang kanyang ginante? Paninira. Ipinahukay ang kanyang libing at inuusig ang kanyang anak. Tapos ngayon, narito siya para makipag-away. Nakita niyo ba magpuyat ang isang ama para sa anak?
Amang namumulila sa anak na nagtatrabaho sa ibang bansa, tapos nilalapastangan niyo siya? Nakita niyo bang walang lamay ang kanyang puntod noong dalawin niyo siya? Hindi! Bakit di kayo umikibo? Kung gayon tao, di binigyan niyo ng sala! Wag! Crisostomo! Wag! Patay na si Padre Damaso. Wala na kanyang mukha. Hindi na makakilasa. So, payapa naman, dapat lang nasa kanyang gayon. Tingnan ninyo ang ginawa niya sa kwento kanina umaga. Ano? Sabihin mo nga? Nakita ba ninyo ang Mistisyong Kastila na lumabas sa Kristi habang sermon si Padre Damaso? Oo. Nakita rin yung Padre Damaso. Kaya pinatawag niya ito at tinanong kung bakit siya umalis. Masagot ng lalaki, "Di po ako nakakaunawa ng Tagalog." Eh bakit parang nanginginsulto ka? Sagot ni Padre Damaso. At silang dalawa ay nagsuntukan. Hindi ako samayon sa ginawa niya, sapagkat ang galing ay kita at ipilit kanino man. Hindi madaling sabihin kung sino ang tama at mali. Kung may naon lang sa inyo ka. Baka ang ibig sabihin niya nagkaroon ng sana ng kalahating ninaw, Niloko ba natin Damaso? Ang masama ang mga doon, hindi natawag ng kasang matanda, ito matanda rin ang kasang. Ayon sa inyo, bilang ibang umawat, kundi ang lalaki ng kapitansya, bilang makakapagpatawad sa kapatulong bayang mahal. Dapat kabahayan ng kanyang bayan. Ngunit anong ating magagawa? Wala tayong magagawa. Naging tama ang mga bagay. Lagi silang tama, ngunit tayo ang magbibigay at Ang mga kabataan ay laging ganun. Init lang ang ulo ko kung mangyayari yan sa anak ko. Mamatay ako sa samahan nito. Sa akin naman, di ko ito'y pinalulungkot. Yung natutuwa ko ang kanilang laboy pinagtatanong nila. Paano kapag inagipusta nila yung namatay na awa at biniwalang kahalang ng iyong anak? Hindi ko siya gagawin. Aba, hindi dapat niya sabihin ng isang ina. Ako sa akin, ay hindi ko alam ang gagawin. Mga anak ko, hindi na magpolo. Magkakalito na lang siya. Wala nang paaralan. Wala na. Sinong may sabing wala ng paaralan? Ako, kahit tinawag ng Pilipos pero sa susi ba na lang mga paling putek. Wala nang paaralan. Susulatan natin ang sampupag. Huwag ka na umiyak. Gagawa ko ng paraan para magkausap siya. Tiago, ano nangyari? Ito ay kinakatakot ko. Inuutos si Padre Damaso na sirahin ko ang pag-isang bibig ng dalawa. Paparusahan daw ko, sabi nila. Huwag ka nang umiyak, Clara. Sabi sa akin ni Padre Damaso na meron siyang kamag-anak na tinatanong iikatipan mo. Baliw ka ba? Tingin mo ba may papalit bang katipan kay Ibarra? Yan din iniisip ko. Ang mga Kastila ay nagpapakasal lamang sa salabi at si Ibarra hindi. Ngunit babalaan nila ako na isang eskuminyon at mga ngalibang aking katawan at ang aking kaluluwa. Narinig mo ang aking katawan. Ang arsobispo ay walang sinunod kundi ang kapitan niya. Huwag ka mag-alala mali. Dumating ang Kapitan General at tumakbo si Maria Clara sa kanyang silid. Diyos ko! Bakit ko nawawalit na nalito para ng isang gusto? Bakit ipagkakait mo sa kanyang pagmamahal ng kapwa ko? Ina! Ina! Maria Clara, nais ka makausap ang kapitan. Iya, ako sabi na kayo na sakit ako. Makakatugtugan ako ng biyano kaya awin ito. Ito'y tunang ako ng inyong pagkakas. Ah! Kung mayroon lamang ako, habang nagaganap ang usapan nila ay nakita na Ayudante ang ilang katungkulang militar at sibil ng Spanyero, kasama ang ilang pare ng mga aktibong religiyoso. Bukod lamang si Padre Damaso lang ang nawawala sa eksena. Nilapitan ng Ayudante ang mga religiyoso. Kayang sa oras, wala naman siya ako sa tingin. Padre, maaari mo po ito.
Padre Maria. Ako po si Padre Maria. Ako po si Padre Maria. Kinalulugod ko ang pagdating ninyo. Salamat mga padre. Sino? Sino sa inyo si Padre Damaso? Pinapaumanin ko po ako mahala. Siya po ay may sakit ngayon kaya hindi po siya nakatabi. Ah, ganun ba? Sige, magsiyo po kayo. Sa puntong iyon, napatingin ng lahat ng pumasok na si Maria Clara, kasama-sama ni Kapitan Sharon. Magandang hapon, Kapitan Mungkal. Kung po si Kapitan Shago, ito ang aking Nagpapahalaga sa Espanya ay siyang itinataas at ang nag-aalsa ang siyang ibinabagsak. Sige po, Kapitan Mungkal. Oo na po. Si Ibarra po yung ex-communicar. Nais po namin may malam sa inyo. Sa ngayon, ang dapat niyong isipin ay ang paggaling ni Padre Damaso. Baka kahirapan siya sa pagbabalik niya sa Espanya. Ngayon din, nagpaalam na ang mga pari. Paalam po. Kapag-alala. Pinahalapat sa mga otoridad ng aming lalawigan, Kapitan Mungkal. Siya nga pala, napalitaan ko ang hindi pagkakaunawaan niya ni Padre Damaso. Sisikapin ko tanggalin ang pagka-excomunicado mo at hindi ka maagrabyado dito habang ako'y nalulungulan. Hindi kita masisisi, Senyor Ibarra. Kung ako ang nasa katayuan mo, ay baka kung ano pa ang magawa ko. Ay, ano ba ang maaari kong may tulong sa iyo? Pangarap ko po kamahalan ay tanging ligaya ang aming bansang sinilangan. Nais ko po sana magkaroon ng reformang pampamahalaan para sa kaibubuti nila. Senyor Ibarra, aalis ako sa darating na buwan. Sa palagay ko, ang paninindigan mo at akmang talino at ugali ay hindi para sa bansa ito. Halina't maaari kitang maisama sa Europa at tiyak na ang klima ng kanluran ay nakakabuti sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong kagandahang loob, ngunit pamahalan, nais ko po sa Pilipinas. Dito po ako pinanganak at dito rin po ako mamamatay tulad ng aking mga magulang. Ah, sige. Ito'y isang imbitasyon lamang, Senyor Ibarra. Naiintindihan kita. At, Senyor Crisostomo, ako'y natutuwa at ikakasal ko pala sa magandang dalagang nakausap ko kanina. Tinamayan ni Ibarra ang general at Ano lugod pa man ng yung mga napaalam. magalis ko, Kapitan Mungkal? Ipatawag mo ang alkalde. Dali-daling lumabas ang ayudante at tinawag ang alkalde. Alkalde, ibigay mo ang lahat ng maitutulong mo kay Crisostomo Ibarra. Tiyakin mo ang kanyang kaligtasan at kapakanan niya. At ayaw mo nang ngunit maulit ang kaganapan sa pananghalian. Ikaw na ang bahala. Susunod po, Kapitan Mungkal. Alis na po. Ilang oras ang lumipas at pinabalik ng Kapitan General si Kapitan Shago. Ako'y mas matutuwa ngayon. Tila alam ko nang ipapakasal ang binatang si Ibarra sa iyong magandang dalaga. Kailan ba ang kasalan? Kung ang mga problema ka sa tatayong Nino, malugod kong masasabi sa iyo, isa itong parangalan, Don Chao. Sa kabilang dako, pumunta si Ibarra sa bahay ni Maria Clara at pumatok sa pintong nakakandado. Crisostomo, Maria, pwede ba kita makausap? Pumunta si Maria Clara sa kaya tulad mo na lang ibigay ko sa kahit sa Crisostomo, ang alkalde ang nag-ibig sa akin rito. Tsaka, kapag isip-isip ko rin, dumalaw sa mga ganitong pagdiwa. Kapitan General, ang mga gupit kayang iyan ay pagpalusa sa mga kasalanan.
Paano lamang sa pansariling aliw ng mga naka-uniforme mga yan? Tama, Senyor. Nagpapababa si Jesus at sa gayon, pinatunayan niya na hindi na mahalaga kung ipaklo ang kinakain o balat ng kahit na dinadamit. Ang mahalaga ay mabuting gawa at hindi puro garbo lamang mga salita. Nakalulungkot isipin, walang respeto ang mga bata sa imahe ni San Pedro Bautista. Hindi nila alam ang gabundok na gawa ay sinabalikan ng santo. Napakaganda ng karosa mo, San Francisco. Sikat na sikat ka talaga. Pero gusto mo ba ang pagpapahalagang ito? Ay, napakaganda ng boses na iyon. Sabihin mo nga sa akin, Crisostomo, si Maria Clara nga ba iyon? Opo, Kapitan. Tiyak na po. Tara na sa pagkainan at doon ay ipagpatuloy natin ang kwentuhan tungkol sa dalawang batang nawawala. Ang tinutukoy niyo po ay si Basilio at si Christine. Basilio! Crispin! Mga anak ko! Kapagtay mo siya rito. Malaga ang aking narinig ko ang iyong awit. Ngayon, gagana. Dito kasi yung pagkanta. Ngayon, magsasayaw tayo. Baila, baila. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sabi ng 1, 2, 3, 4. Baila, baila. Patuloy ang pagsasayawan ng dalawa. Bakit pumatay pa ang algaras? Ikaw ang malinis sa damit ang babaeng ito at pakain mo siya at ihalot ng mahal sa tulugan. Dadalhin mo siya bukas kay Jesus. Talagang ginagalit mo ako, ha? Ano ba nangyayari sa'yo? Bitawan mo ako, masakit! Tatanong-tanong ka, ha? Hindi mo talaga alam? Pamalay ko pa nagsisisigaw ka na dyan. Nakita ang pasulat na ito. Sulat na nagsusumbong na binayaran mo sa pagbibigay permiso sa pagbubukas ng pasugalan. Ikaw, babae, ang tatagupin na lalaki ko. Aray! Hoy, babae, lumabas ka dyan. Kaya ko, huwag kang papasok. Di mo ka akong makita. Babalilong kita pag nagpilit ka. Nariyan ka pa ba? Malis na ba ang amo mo? Opo, Senyora, umalis na po. Matuloy na nagmurahan ng dalawa ng sakitan at nagpapasok ng dami. Susto mo, saan ka nagaling at sino ka nang kasama? Kasama ko si Kapitan General galing kami sa posisyon. Alam mo ang gusto niyo. Ayaw akong magbitiwan ng posisyon ng alkalde. Ano po ang sabihin? Alcante, ang sagot ko, para ito sa sariling posisyon ko. Dumating si Padre Damaso kasama ang mga kanyang paring Franciscano.
Buenas noches, Don Filipo. Ay, dinihan mo pala kayo. Buenas noches, Ate Damaso. Ako'y namangha. Magaling ang mga gumaganap. Sa umpisa pa lang ay kita na. Tutuwa naman po ako. Kilala mo ba ang lalaking nasa tabi ng alagang anak ni Don Tiago? Aba, opo. Kasi may karap po yan. Kilala ko siya. At masasabi kong kailan lang ay muntikan na akong matigilan ng buhay dahil sa pesteng iyan. Maaari mo ba siyang palisin dito? Pinalulungkot ko na dahil hindi po maaari lang natin. Karapatan po ng mamalaki dito ang nais. Don Filipo, dapat ninyong isalang-alang at mananang ng mabuting Kristiyano. Ikaw ay mananangos sa Panginoon at sa autoridad. Wala naman po siyang ginagawa. Kung ayaw niyo lumabot kay Senyor Ibarra, huwag niyong pagpilitan. Kahit na, presensya pa lang niya, tiyak mapanganib nga. Wala akong nakikitang panganib sa kanya. Kung kayo, kami na lamang ang aalis. Hindi na kami magtatagal dito. Galit na umalis ang mga Pransiskano, lalong-lalo na si Padre Damaso. Ilang sandali lamang ay pumunta ang mga sundalo, nagpaputok na kanilang baril at nagkagulo ang mga manunood. At bakit? Bakit ilihin ko? Hindi ba makatulog ang Alcaraz at Senyora? May permiso kami ng alkalde. Pumunta si Don Filipo kay Ibarra para humingi ng tulong sa kaguluhang nangyayari. Dalhin sila sa tribunal. Palahin ka, Senyor Ibarra. Ano po ang aking magagawa? Elias! Elias! Parito ka, kailangan kita. Tulungan mo naman ako. Patahimikin natin ang